talagang lantarang pinaiyak ni General Torre eto pong mga DD-shit mga kababayan. At lantaran ding sinabi dito ni General Torre na naubusan ng propaganda eto pong mga DD-shit. Dahil nga naman mga kababayan, kung titingnan nyo, di ba nung mga nakaraang taon, ang dami pong propaganda ng mga DD-shit. Tapos nung nito lang, yung pinapakalat nila mga kababayan na sangkot si First Lady Liza Marcos doon po sa pagkawala ni Tantoco, hindi naman po kinagat ng publiko. So ngayon, may bago na naman po silang propaganda mga kababayan. At eto po yan, pakinggan po natin etong sinasabi ni General Torre na kung saan eto daw po mga DDS naubusan na ng propaganda. So eto, i-play po natin. Sir, yung merong nangyari sa pinapalabas ngayon sa social media about an alleged Chinese victim of murder tinapon sa Kawit, Cavite, lumalabas sa social media. Totoo ba yun, sir? Alam nyo, ito na yung mga panahon na parang gusto kong sabihin na talagang ebidensya na nauubusan na talaga ng propaganda itong mga kontra ng gobyerno natin. Kaya nga. Itong mga, alam nyo na, yung mga leanings nasa kabila. Diretsuhin na natin yung mga DDS. Naubusan na siguro talaga sila ng bala na mga malalaking kontrobersya na mga insidente. Bakit naman ganyan, General Torre? Bakit naman lantaran mong pinangalanan yung mga DD-shit? Maraming iiyak dyan. Especially yung mga naandi dito sa comment section na yung mga DD-shit dyan. Kaya daw mag-iiyakan yung mga yan kasi sasabihin ng mga yan, hindi naman kami nagpakalat niyan. Pero kahit malinaw na sa kanila nang gagaling yung mga ganyang klase ng propaganda para sirain ang gobyerno at para sirain ang trabaho ng PNP, itatanggi pa rin po nila. So ngayon, ang masakit dito, talagang lantarang pinangalanan ni General Torre yung mga DD-shit dyan na nagpapakalat ng propaganda na nauubusan na. Payag ba kayo nun? Yung mga DD-shit nauubusan na kayo ng propaganda kasi biruin nyo yung pulboronic video, hindi kinagat ng publiko. Yung una, putok, maraming views pero hindi naman kinagat ng tao. Pangalawa mga kababayan, yung isang pinakakontrobersiya, yung budget na sinasabi nila na maraming anomalya, hindi naman kinagat ng publiko. Tapos nagpakalat sila yung 20% doon po sa tax sa mga savings account sa bangko. Hindi rin kinagat ng publiko mga kababayan. Tapos yung kamakailan, yung pagkawala ni Tantoco na ikinokonekta si First Lady, hindi rin kinagat na mga kababayan Pilipino po natin. So ngayon, yung mga DD-shit mga kababayan, mukha atang nauubusan na ng bala laban po sa ating gobyerno. Kasi mahirap talagang tibagin ang gobyerno na nagtatrabaho ng maayos at ginagampanan yung kanilang mandato. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kaya yan, 2022 pa nangyari yan Tama. Hinukay. Literal na hinukay sa baul. Para palabasin lang na para bang bago. Kasi wala na silang nakitang masama ngayon na kasing sama nung panahon nila. Yan ang long and short of it. Matagal na nalinlang ang Pilipino dyan. Hanggang ngayon, lilinlangin pa rin ang Pilipino. Pasensya sila. Their word against the word of the internet. Hindi naman. Early part ng Marcos administration, September yan. 4 months after ng assumption ng ating presidente. Talagang yan, mga remnants ng diba? Hangover ng previous administration. Tsaka hindi makatarungan dito mga kababayan yung kalat ng dating administrasyon pinupunas nila sa kasalukuyang administrasyon. Hindi po pwedeng laging ganon. Ang problema dito kung iisipin nyo mga kababayan, yung kalat ng mga DD-shit nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inireserba nila para gamiting panira sa panahon po ni PBBM. Kaso nga lang ang problema, sabi ko nga po sa inyo, lagi ko naman po ito sinasabi, na ang mga kababayang Pilipino po natin, hindi na naman po uto-uto at hindi madaling utuin. Ang mga kababayang Pilipino po natin sa panahong ito ngayon, matatalino na mga kababayan at talagang marunong na mag-research. Kaya nga nakita nila
na ito pong pinapakalat na mga DDSet na ito ay fake news po talaga. Kasi panahon pa po yan ni dating Pangulong Duterte, bandang September mga kababayan. Kumbaga kahit nakapasok na yung Marcos administration, ito pong kalat na ito, tama yung sinabi ni General Torre, hangover yan ng dating administrasyon na kung saan ipinupunas lang sa administrasyon ni PBBM. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Grabe, no? Nakilala yan eh. Ang victim na yan is a 32-year-old Chinese national, allegedly a fugitive in China. May Interpol red notice yan. The family was contacted. They refused to cooperate with the Masakla pa nga dyan mga kababayan, nung ipinakalat nila yan, sinugundahan nila yung sinasabi nung Chinese ministry na delikadong mag-aral yung mga Chinese dito sa Pilipinas. Kasi nga mga kababayan, mga Chinese yung pinupunteriya ngayon ng mga kriminalidad dito po sa ating bansa. Tapos biglang kumalat, eto pong bidyong ito, na makikita nyo, naka-flash dito habang nagsasalita, etong si General Torre na may isa pong Chinese national na itinumba mga kababayan. Pero kung tutuusin, matagal na panahon na po yan. Authorities, and the cadaver is now buried in a public cemetery in Cavite. Pahinga pa natin. Sa ngayon kasi talaga, makikita mo naman yung mga posters na yan eh. We have our social media exploitation. We have our social media analysis also. Alam nga namang sila lang marunong gumamit ng analysis. Tama! Ang mga pinaka-viral dyan na mga pinaka-vitriolic na mga posters dyan, makikita mo naman ang laman anti-government propaganda at talagang tunay na mga DDS. At sila mismo nagsasabi, may nakalagay sa kanilang mga profile pictures eh. Bring PRRD home. Tama. Hindi, kung makikita nyo, madali naman mahanap talaga yung mga nagpapakalat niyan. Kita nyo mga kababayan, yung mga malimit mag-viral, especially sa TikTok. 'Di ba? Ang malimit pinapaviral nila ay yung mga pro-Duterte na post. Samantalang yung post about sa government, hindi po nila pinapaviral mga kababayan. At ang isa pa dyan, kung titingnan din ninyo, yung malimit pagpakalat ng mga fake news dyan, may mga nakalagay na profile picture na bring back home Duterte or bring him home. Yung mga nakalagay mga kababayan. So ngayon kung titingnan po ninyo, ang malimit po talaga magpakalat ng mga ganyan, walang iba kung hindi yung mga DDSet. Kaya nga nakakapagtaka, masyadong maaga pa yung labanan, mukha atang nauubusan na ng bala etong mga ito laban sa ating gobyerno. Yun ang sinasabi nila. So how do we label them? They are proud to be DDS. So we'll call them on that. May nagpalabas yung pulis at saka yung Iranian na nag-away dahil sa isang traffic altercation. That happened during the last days of the waning days of Mr. Duterte's term. So bakit nga pinapalabas nila na para bang nangyari kahapon lamang? Wala na kasi silang bala. Yun nga ang masama ron. Wala na silang bala. Nauubusan na sila ng bala. Nauubusan na sila ng issue na itapon sa gobyernong ito. Kaya ayun, naghuhukay ngayon. Kaya lang nakalimutan yata nila. Talagang pinapakita lang talaga nila na medyo may kulang talaga sila eh. Di ba? Hindi ba na-realize yun na napakadaling hukayin? Their word will be against the record of the internet. So napakadaling Ay, kita nyo yung mga DDSet, kulang pala kayo sa ganun eh. Di ba tama nga yung sinabi ni Katonying eh. Minsan talaga yung mga DDSet, kulang yung kulang talaga yung kaalaman. Tas kulang sa tamang pag-iisip. Dinagdagan ko na, ako na nagdagdag Yung ibang mga DDSet dyan, talagang kulang-kulang sa tamang pag-iisip eh. Saka ba naman nagkatala mga kababayan? Napakatagal na nung issue, ibabalik para gamiting panira sa kasalukuyang administrasyon. Tapos ang hindi pa nila maunawaan na yung issue na yon ay ginawa sa administrasyon ng kanilang tatay. Yun yung mahigpit mga kababayan. Tapos ipupunas sa Marcos administration. So kaninong kahihiyan yan?
Sa administrasyon ba ni PBBM? Hindi po mga kababayan, kahihiyan yan ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte kasi sa panahon pala niya, kahit sunod-sunod yung mga ipinapatumba, may mga ganyang klase pa pala na nangyayari, may mga talagang sumusuwag pa rin talaga sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte nung panahon na siya ang presidente. So ibig sabihin, hindi talaga totally tahimik ang Pilipinas nung panahon ni Digong. Kumbaga mga kababayan, kahit sunod-sunod yung itinutumba, sunod-sunod yung pananakot ng gobyerno, di umano noong mga panahon na yon, marami pa rin po talaga ang mga matitigas ang ulo. Katulad na namang mga kababayan, kung matatandaan nyo, sino ba ang malimit mga kababayan na nagiging kriminal noong mga panahon na yon? Yung tumumba doon sa dalawang maglola o magnanay, yung issue ng mga malalaki, yung mga Jovelyn Galleno case mga kababayan, Magwad siblings, di ba panahon ni dating Pangulong Duterte yan? Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, hindi talaga totally tahimik nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Talagang lagana pa rin ang kriminalidad. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Gibain ang kanilang narrative regarding that matter. Ang sa aking panawagan na lang, Pilipino tayo pare-pareho. Gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Yan. Magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. All those cases that, all those issues that they are saying, that they are harping about, bring PRRD home, nasa wait lang mga kababayan Kung titingnan nyo, di ba sabi ni General Torre dyan, i-quote-in-quote natin mga kababayan yan. Kasi sinagot po yan ni Basti Duterte. Ang sabi ni General Torre, maliwanag naman, nasan yun? Basahin natin yung sinabi ni General Torre. Yan, sabi dito ni General Torre, ang sa aking panawagan lang, Pilipino tayo pare-pareho. Gusto natin na ma-improve ang ating bansa. Magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. Pahayag ni Torre sa press briefing nitong Lunes, Hulyo 21 mga kababayan. Ito'y matapos. Basahin muna natin Yan. Kung titingnan nyo, ano yung sabi mga kababayan dito? Yan. Basti Duterte rumesback sa magsama-samang panawagan ni Torre sa mga DDS. Basahin natin yung nilalaman. Sabi dito mga kababayan, nag-react si Davao City Vice Mayor Basti Duterte sa panawagan ni Philippine National Police, PNP Chief, General Nicolas Torre III sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makiisa na lamang sa gobyerno para sa ikabubuti ng bansa. Yun nga, sabi ni General Torre, ang sa aking panawagan lang, Pilipino tayo, pare-pareho, gusto natin na mag-improve ang ating bansa, magsama-sama na lang tayo, kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan, pahayag ni Torre sa press briefing nitong Lunes, Hulyo 21. Ito ay matapos umanong ipakalat ng mga Duterte supporters o DDS ang misinformation tungkol sa Chinese national na itinumba at itinapon sa Cavite na 2022 pa umano nangyari bilang bahagi ng mga anti-government propaganda. Ayon kay Torre, ito daw mga kababayan, nalaman umano ng ahensya na mga DDS ang nagpalaganap ng mga anti-government propaganda batay sa kanilang analysis. Samantala, ito daw mga kababayan samantala sa kanyang Facebook account, shinare ni Vice Mayor Basti Duterte ang article ng Abante TNT tungkol sa panawagan na ito sa mga DDS na may reaction at caption na pakyo daw. Mga kababayan, kung titingnan nyo, yan ba ay salitain ng isang matinong mayor or vice mayor? Diba ang ganda ng panawagan ni General Torre? Kaysa maging anti-government ka, bakit hindi ka makiisa sa panawagan niya na magsama-sama na lang muna? Kasi pare-pareho namang Pilipino Bakit hindi na lang magkasundo para magampanan ng PNP yung kanilang mandato, para magampanan ng gobyerno yung pagiging gobyerno nila? Mapaglingkuran na maayos ang taong bayan ng walang kritiko mga kababayan, di ba? Napakasarap sana nun kung makikipagkasundo itong mga DDS na ito sa ating gobyerno. Kaso nga lang ang problema, kahit mabuti ang ginagawa ng ating gobyerno, sinisiraan pa rin ito nitong mga DDS na mga walang magawa sa buhay. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, etong sinabi ni Basti Duterte, hindi po ito salitain ng matinong mayor. Yung mumurahin mo, yung taong nananawagan ng panawagan, yung taong nananawagan ng pagkakaisa. Diba mga kababayan, alam nyo kung tutuusin, dapat kinakalimutan na nga nila yung pagkaka-aresto kay Digong Kasi wala naman sila magagawa doon. Wala silang magagawa mga kababayan
dito po sa pagkakaaresto ni Digong. Mismong si Roque na nga ang nagsabi pahirapan mapagbigyan ng pansamantalang kalayaan etong si Duterte, kaya malabo po yan makalaya sa ngayon. Diba? So ngayon mga kababayan, tuloy pa natin ito. Na andyan na nga yung international court na nga ang nagtatalang Pilipino tayo pare-pareho, gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. All those cases all those issues that they are saying, that they are harping about. Okay guys palambing na po sa inyo Palike po sana yung ating live streaming Maraming salamat po. Isang pindot lamang po sa like. Thank you daw po. Bring PRRD home. Nasa hig na Andiyan na nga yung international court na nga ang nagtatry Gusto nyo ng tunay na batas? Gusto nyo ng patas na batas? Ano pa ba ang mas patas kaysa sa mga taga nandyan sa Hague? Mga foreigners yan na wala namang pakialam sa atin. Ay, sa kanila, tinitingnan lang nila kung ano ang ebidensya ng prosecution at ebidensya ng depensa. Tsaka tandaan nyo mga kababayan, mas maganda na doon hiringin itong si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Bakit mga kababayan? Kasi hindi po niya may impluwensyahan yung korte po doon. Hindi katulad mga kababayan. Hindi ko naman nila lahat dito po sa atin, sa Pilipinas. Hindi ko naman po nila lahat. Pero gaya nga po ng sabi ko sa inyo, makapangyarihan ng mga Duterte at kahit batas, kaya po nilang baligtarin. Once na ginusto po nila. Lalo na at makapangyarihan po sila. Kaya nga kung titingnan nyo, mas maganda po dun sa ICC kasi walang control si Duterte doon. At tandaan natin, huwag natin kalimutan, ang mga sa korte na yan, sa kasong yan, ang complainant, walang iba, Pilipino pa rin. Mga Pilipinong nawalan ng pag-asa nung panahon ni Duterte. Nawalan ng pag-asa ng mga kuha ng hustisya dito sa Pilipinas. Ulitin natin yan. Huwag natin kalimutan yan. They are Filipinos. Hindi sila foreigners. Wala lang silang mapuntahan noong mga panahong yun dito sa Pilipinas, sa justice system natin, noong mga panahon ni Duterte. Kaya pumunta sila sa International Criminal Court at doon sila nagsampa ng reklamo. Tama! Kasi miyembro pa rin tayo ng mga panahong yun. So, ano ang... Kasi di ba umalis lang naman ang Pilipinas 2019? Nung nagsampa tayo ng kaso sa International Criminal Court, sa pangunguna ni former Senator Trillanes, 2017 po yun mga kababayan. Ibig sabihin, miyembro pa ang Pilipinas sa Roman Statute. Kaya nga yung sinasabi ni Sara Duterte na hindi, 1 taon na yun nakalipas, expired na yan. Wala pong expiration mga kababayan pagdating sa hustisya. Tandaan nyo po yan. Anong nirereklamo ng mga DDS na to? Shortcut na lang ang lahat? Hindi pwede yung shortcut. Kasi nga, dahil sa shortcut na yan, eto na ngayon, pag tinanong na sa isang formal investigation, bigla na lang magsasabi sila, I have my right to remain silent, I have my right against self-incrimination. Totoo. Kaya uulitin ko uli sa mga enablers din. If you are so proud of what you've done, if you think that what you did was the correct thing to do, why is it now that when you are asked in a formal investigation, bigla na lang mag-right to remain silent at mag-right against self-incrimination kayo? Sa Paul, si Sara Duterte. Di ba pag tinatanong si Sara Duterte kung saan dinala yung pera ng bayan, ano yung ginagawa ni Sara Duterte? Pumunta lang ako dito para yung aking budget. Tapos tahimik na. Hindi na nagsasalita mga kababayan. Yan nga ang problema sa kanila. Sa kaka-shortcut nila, sa kakagawa nila ng hindi maganda, pag tinatanong na, pag naando doon na sa mismong investigasyon, kung ano-ano ng pagdepensa sa sarili ang ginagawa, hindi na nagsasalita, mga kababayan, at hindi mo na mautap-tapan kung ano ba talaga ang nangyari sa mga ginawa nila. Kasi nga, alam nyo naman mga kababayan, etong mga Duterte, matatapang lang yan pagdating po sa mikropono, pagdating sa pagbatikos at pagdating sa ibang tao pagka magpapatumba ng ibang tao. Pero pagdating mismo sa korte mga kababayan, mga tahimik po yan mga yan, mga duwag yan. Di umano. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Tama magaya ang ginawa nyo. Di panindigan nyo ang inyong ginawa. Sabihin nyo anong inyong ginawa, aminin nyo. Pero deep in their heart, alam nila, that's not moral. That's not the true dispensation of justice. And that's why they cannot defend it in an open public discourse.
Ayan ha, kung titingnan nyo mga kababayan, sapul na sapul kay General Torre itong mga DD shit na ito. Naubusan kasi ng propaganda. Alam nyo kasi mga kababayan, ang problema, sinakyan kasi nila yung sinakyan nila mga kababayan ito. Wait lang yan. Sinakyan kasi nila etong sinasabi ng Chinese, yung advisory ng Chinese mga kababayan dun sa kanila mga kababayang Chinese din na mag-aaral or nagbabalak mag-aaral dito po sa Pilipinas. Tapos biglang pumutok yung lumang video na yon ng isang di umano na Chinese national na itinumbat itinapon doon sa Cavite mga kababayan. So eto, i-play muna natin na itong balitang ito. Kasi sabi dito, PNP pumalag sa advisory ng China sa kanila mga kababayan na mag-ingat dahil sa umano'y laganap na kriminalidad daw dito sa Pilipinas. Ng Philippine National Police ang China kaugnay ng advisory nito tungkol sa umano'y paglaganap ng krimen sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues. Definitely walang basis. Kasi kung mapansin nyo ngayon, wala na yung mga malalaking krimen Pumalag ang Philippine National Police o PNP sa safety advisory na inilabas ng China kaugnay ng umano'y lumanalang sitwasyong pangseguridad sa Pilipinas. Sa abiso ng Ministry of Education ng China, pinayuhan ng mga estudyanteng balak mag-aral sa bansa na suriing maigi ang mga posibleng panganib at magdobli ingat. Kasunod daw ito ng mga naiulat na insidente ng krimen kamakailan na kinasasangkutan ng ilang Chinese nationals. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III na bagaman ay, shoutout kay Tol Mark Ramos Ninong, mega love shoutout Ay, pakisubscribe natin yan going to 600k na yan. Pakisubscribe natin. Tol, shoutout na napakasarap At nire-respeto niya ang opinyon ng iba. Iginit nito na dapat maging maingat sa pagpapakalat ng propaganda at fake news. Malinaw daw na ginagawang battleground ng mga Chinese ang Pilipinas. Patunay niya dito ang mga kidnapping incidents na kinasasangkutan ng parehong mga Chinese nationals. Isang maliwanag dito, nakakita natin sa bansa natin, nag-aaway-away rito. Chinese ang biktima, Chinese ang perpetrator. Tama. Kasi biruin nyo mga kababayan kung tutusin, tahimik naman talaga ang Pilipinas. Pero ito hindi po para sa lahat. Hindi po para sa lahat ito Baka mamaya ma-misinterpret nung iba. So eto mga kababayan, kasi buhat nung hinayaan ni Duterte na pumasok yung mga Chinese na nagdinegosyo ng illegal dito po sa ating bansa, naging laganap ang kriminalidad sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga kung titingnan nyo, nung pinayagan niya ang Pogo, nung pinayagan niya mga kababayan yung mga kaalyado niya na magnegosyo ng illegal, katulad din ng Michael Yang, talagang lumaganap na po yung kriminalidad dito po sa ating bansa. Kaya nga kung titingnan nyo, yung mga sinasabi ng Chinese Ministry, yung advisory nila dun sa kanila mga kababayan Pilipino, di ba dapat mga kababayan, ang mas magandang pakinggan dyan, dapat ina-advise nitong Chinese Ministry yung kanila mga kababayan na kung pupunta ng Pilipinas, dapat magtino dito sa Pinas. Kasi biruin nyo mga kababayan nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang malimit ma-issue yung mga Chinese mga kababayan na nasa sangkot sa iba't ibang klase ng kriminalidad. Katulad na lamang mga kababayan, nung lumaganap ang Pogo, di ba iba't ibang klase ng kriminalidad yung lumaganap din. Kaya nga mga kababayan, ito pong advisory ng China doon sa kanila mga kababayan Pilipino na delikado dito sa Pilipinas kasi laganap ang kriminalidad. Sana tingnan po nila kung sino at kung ano yung katungkulan sa buhay ng mga tinatamaan ng hustisya ngayon. Di ba mga big fish? Kasi nga, para maipakita sa mga kababayang Pilipino po natin na walang sinisino ang gobyerno ni PBBM. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Used as a battleground na hindi naman natin papayagan na ipagpatuloy nila. Git ni Torre na ginagawa ng buong pwersa ng PNP ang kanilang makakaya para mapigilan ang paglaganap ng krimen sa bansa. Tama. We are doing everything to stop this narrative, to stop. Alam nyo mga kababayan, bilib nga ako dun sa kwento nung isang kababayang Pilipino natin na nakausap ko. Bandang yun ata mga kababayan, Oriental, basta parang Oriental ata yung kanyang lugar. Yung lugar ni Tebis yun Paki-comment nga mga kababayan, Negros Oriental. Yun, dun daw sa may Negros Oriental mga kababayan, meron daw dong nagwala. Siyempre, probinsya na yon. Meron daw mga kababayan dong nagwala. Nagulat daw sila after 5 minutes, after 3 minutes mga kababayan, ganon, something. Bigla daw po agad may dumating na pulis. So nagulat sila kasi ang bilis
ng response ng ating mga kapulisan ngayon. Kasi nga, kung titingnan nyo mga kababayan, ang ating mga kapulisan ngayon, ang karamihan ay nasa field na. Wala na po mga kababayan sa kanilang mga opisina. Kundi, mga nasa field na at nakabantay na sa seguridad ng mga kababayang Pilipino po natin. So, ibig sabihin, kung yung ating mga kapulisan ay nasa field at tinututukan yung seguridad ng mga kababayang Pilipino po natin, ligtas yung mga kababayang Pilipino natin ngayon. Dahil nga, yung ating mga kapulisan nasa field na at nagbabantay na, nagtatrabaho na. Hindi katulad noon nung panahon ni dating Pangulong Duterte na kinakatakutan ang ating mga kapulisan pasintabi po dahil nga sunod-sunod yung mga patayon ng mga panahon na yon. Ngayon iba na po. Yung ating mga kapulisan nasa field na at nagtatrabaho na para tutukan yung seguridad ng ating mga kababayang Pilipino. So ngayon ipagpatuloy pa natin This situation, and we are now showing the results. Ang ating mga naaresto. Kaya dapat mga kababayan, walang ikabahala yung mga Chinese national. Chinese suspects, ang kanilang mga biktima ay mga Chinese nationals din. Sa huli, ay sinabi ni Torre na on top of the situation ng PNP sa mga krimeng nangyayari sa bansa. Ganito na po ang ating Philippine National Police. Moderno, transparent, at higit sa lahat talagang we are doing everything within the ambit of the law. Tama. Ryan Lesiges, para sa Pambansang TV. Kaya wala dapat mga kababayang ikabahala yung mga Chinese national na gusto mag-aral dito po sa Pilipinas. At ang isa pa mga kababayan, kung titingnan nyo pong mabuti, yun po mga kumakalat na mga tumbahan sa panahon ngayon, yan po ay propaganda lamang ng mga DDSet para palabasin na masama at mahina ang ating gobyerno. Pero kung titingnan nyo po, susuriin nyo po yung mga bidyong kumakalat ngayon, panahon pa po yan ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga mga kababayan, yung mga DDSet di na nahiya kasi hindi po nila naisip na yung sinisiraan nila tatay din nila na dating presidente, kasi sa panahon ng tatay nila nangyari yung mga ganyang klase ng kriminalidad at ngayon lamang po nila ulit binubuhay para ipunas sa Marcos administration. Pero kung titingnan nyo pong mabuti mga kababayan, sa panahon ni PBBM, kahit pa malaki ka, kahit pa big fish ka, ika nga, or matibay na pader ka, basta gobyerno mga kababayan ng umaksyon, tatamaan at tatamaan ka, wala kang kawala. So ganun po sa panahon ni PBBM. Ano po, kapag ikaw ay nagkasala, big fish ka, makapangyarihan ka, hindi ka pwedeng maabsuelto. Pagbabayaran mo ang kasalanan mo. Ano po? So ngayon, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo. Hingil po dyan.